pangalan nitong reporter na 'to? Kalimutan ko. Si Ed Lingao. Mamaya na ho yan. Unahin na ho muna natin itong departure speech nitong si Marcos Jr. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Pambihira oh. Ano kaya pinag-uusapan itong dalawang unggoy na to? Sabi siguro, anak, ikaw na bahala sa House of Representative ha. Bantayan mo yung tito mong sintusin. Bantayan mo si Bonjing ha. O baka gumawa na naman kalokohan, budget season ngayon. Anak, alam mo naman. Dapat tayo pinakamarami. O yan. Sige, iwanan mo na yan, anak ng toka. Yung si Sandra, ano na ho yan? Tapos na rin ho karera sa politika niya. Ang boboto na lang sa bata na yan, yung mga taga Ilocos, Ilocos Norte, mga taga Lawag. Pero yung mga taga Visayas, Mindanao, nako, hindi ho iboboto yung bata. Anak ng tawa, pilit niyang, sobrang trying hard do eh. Yung tipong pilit niyang pinupustura sa sarili niya bilang napakahusay na congressman. Brad, wala ka pang napapatunayan. At balita ko, nag-training ka daw sa opisina ng tito mo na si Martin Romualdez. Ibig sabihin, yung strategiya sa pagiging bonjing, kuhang-kuha mo. Kaya wag ko kayong magkakamali. Anak ng toka, mga kababayan. Ang bata na yan, sa tingin ho natin, gusto niya tumakbo ng pagkasenador. Kaya talagang pinagtutulong-tulungan nila na babaan yung age requirements para sa senador at para sa presidente. Kaya mag-ingat-ingat ho tayo. Bantayan nyo ho yung si Sandro. Oh, yan. Sige. Oh, forward na natin. Wala namang kwenta yung... Anong trip nyo na to? Anong trip para saan? Para saan ipakita na nag-uusap ng dalawang unggoy na to? Anak na to ko habang napakalaki ng problema natin sa Pilipinas. May paiyak-iyak ka pa kagabi. Ngayon papunta kang Cambodia. Ta-travel ka na naman. Walang niya ka. Tuloy natin. Game. Oh, ladies and gentlemen, tayuan yung mga unggoy. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Sabay bagong Marcos. Pilipinas tayo na magtulong-tulong para nakawin ng pera ng mga Pilipino, ganon. Anak ng tawa, nagtulong-tulong talaga kayo, mga walang niya kayo. Bakit walang shake hands, walang congratulations sa mga bisita. Hinahanap ko si Tamba, nasa si Tamba, ilabas niyo si Tamba. Thank you, Secretary Luke Bersamin. Please be seated. Luke Bersamin. Kasi nag-aaway-aaway ho sila ngayon kasi yung mga taga-House of Representatives, pinipilit nila, nasa NEP yan. Wala kaming problema dito sa House of Representatives. Kumbaga, bakbaka na talaga. Sila na nag-aaway. Hindi nyo ba napansin, mga kababayan? Etong si Janet Garin, sinasabi nila? Ang narrative nila, nasa NEP yan. Hindi kami ang may kasalanan. Yung mga ghost project nasa NEP, nasa National Expenditure Program, yung binigay sa amin dokumento, nandun. Hindi ilinabi yan ng mga congressman. Programa yan ng pamahalaan. Yan si Garin, di ba? Yun ang narrative. Nagalit si Bersamin ngayon. Nagalit. Sabi ni Bersamin, linisin nyo muna, bakuran nyo. Bago nyo kami banatan. Anak ng toka. Naghahalo ng balat si Tinalupan. And all Sino ba the nananalo? members of... Sino ba nananalo sa lahat ng kabalbalan na to? Alam nyo sino nananalo? Sila din. Kasi sila naman kumikita dyan. Nananalo ba Pilipino? Hindi naman. Magagawa ba yung mga flood control? Hindi rin. Sa loob ng 3 taon na bago matapos ang administrasyon na to, okay ba yung problema natin sa bahay? Hindi rin. Kaya sino nanalo? Sila din. of the cabinet here. I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly Patawa na naman si understand Unggoy. why you are feeling Nasaan na? a little... O sino ba nandyan? Si Vince Dizon. Si Vince Dizon, yung sa dulo, si Boying Remulla, si Bersamin. Tapos yung si Gatchalian, nandito si Gatchalian. Hindi ko na inaano ito. Nandito si Gatchalian. Wala si Martin Romualdez. Si Kokak nandyan. Unjustly beleaguered. The Pasay City Lone District Representative Antonino Calixto and the AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. and the Major Service Commanders, Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, and of course our First Lady Lisa Araneta Marcos. Nagpapaka-teenager tong dalawang unggoy na to eh. Friends in the media, ladies and gentlemen, good afternoon. Wala si Tamba.
Kumpirmado na mga kababayan, wala si Tamba sa speech na to ni Marcos Jr. Bukas sibak na tong mama na to. Pero pagka sinibak yan si Tamba, mas malaki ang magiging kaguluhan, di ba? Alam ka namang ganun-ganun na lamang, di ba? Nakita niyo yung mga congressman na talagang gigil na gigil sila sa pagsuporta. Yan si Richard Gomez. Binoto pa yang si Martin Romualdez. Alam nga naman ganun-ganun na lang ang laban. Alam nga naman magkakalaglagan, siya lang malalaglag. Kasi pag napalitan ng House of Representatives, yung Speaker ng House, mapapalitan ng appropriation. Mapapalitan yung mga major committee chairperson dyan sa House of Representatives. Pag nagkataon, pagka sinabi ng bagong APRO chair na ilabas ang small committee record, sino pa pipigil? Sino pa pipigil? Ilabas lahat ng dokumento kaugnay doon sa GAA 2025, sino pipigil? Ilabas yung mga dokumento doon sa BICAM, sino pipigil? Wala nang pipigil. Kasi yung speaker na bagong speaker na ang sasalansan sa mga bagong kaganapan dyan sa House of Representatives. Excited na ho tayo bukas. Ang daming mangyayari ha. Hindi lang ho dyan sa House. Maging dyan sa Senado. Yan. Abang ho tayo. Abang ho tayo. Tayo dito mga meron. Hindi ho tayo politiko. Hindi ho tayo PR ng kung sino-sino. Okay? Hindi ho tayo, dito, kumbaga, tayo para sa sambayan ng Pilipino. Malinaw ho yun. Kung dito, kahit nakaalyado natin, kung nakikita na natin na medyo dispalinghado na, sasalita tayo. Alam naman, alam na natin palsipikado, isusugar ko pa natin. Hindi ho tayo para sa Pilipino pagka gano'n, di ba? Kasi si Tatay Digong mismo, sinasabi niya, kung may mali ako, banatan nyo ako. Tatay Digong na ho yan, ha? Ngayon, kung tayo, magiging magiging parang patron natin itong mga walang yung politiko na to na pinapaikot-ikot lang tayo. Yari ho tayo para ho tayong pinklawan, dilawan, talyanista, ensaymada. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kahit nakaalyado, kahit si Tatay Digong sabi niya kay Sas, pag may mali ako, Sas, alin man sa pamilya ko, feel free, banatan mo kami. Ngayon, itong mga sumusuporta lang kay Tatay Digong, hindi sila ha. Tapos, medyo dispalinghado na ginagawa nila, magpapakaano pa rin tayo. Pikit mata nating lulunugin lahat ng kababuyan at kabalbalan na ginagawa nila. Hindi mo mangyayari yan. Hindi mo mangyayari yan, ika nga. Pagka medyo yung issue ng flood control, nako, sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pero wag ko kayong mag-alala, meron pa tayong pag-asa. Nandiyan pa ang Blue Ribbon Committee. Nandiyan pa ang Blue Ribbon Committee, magkakaalaman na. Dapat yung si Bunuan nandun bukas kasi pagka the invitation of His Majesty King Norodom Sihamuni, I will be embarking on a state visit to Cambodia today. This visit builds on Prime Minister Han Manet's visit to Manila in February earlier this year. We have seen dynamism in the partnership between the Philippines and Cambodia across key sectors. These sectors include defense and security, trade, agriculture, heritage preservation, amongst others. So during my visit, I will discuss ways to further diversify our cooperation and strengthen our intra-ASEAN relationships and exchange by capitalizing on our complementary strengths in the face of global economic headwinds. To this end, we will discuss expanding our commercial relations and building more resilient value chains. Through intensified defense and security cooperation with Cambodia, we hope to uphold a peaceful, stable, and resilient ASEAN community. The historic friendship between our peoples dates back centuries, even prior to the formal establishment of our diplomatic relations in 1957. The connections between Filipinos and Cambodians remain vibrant and mutually beneficial to this day. In the Kingdom of Wonder, that is Cambodia, we have around 7,500 Filipinos that are there on the spirit of friendship and camaraderie from the Pearl of the Orient and contribute meaningfully to the growth and development of Cambodian society. As a reflection of our two countries' commitment to mutual growth, our countries have likewise engaged in South-South cooperation through the scholarships given to Cambodian students by the Philippines. Diyan, magaling ka dyan. Pagdating sa speech na binabasa ganyan, for me ako dyan, magaling ka dyan. Bilib ako sa'yo dyan. Pabasa-basa ng ganyan, magaling ka dyan. Pero sa execution, wala ka kasing bano.
Diyan sa pagbasa-basa, okay yan. Pero gusto ko yung background mo ha. Ano mga kababayan, sa tingin nyo ba magba-background tayo ng red velvet na ganyan? Parang maganda no? Red velvet na background no? Tingin nyo ba mga kababayan, magba-background kaya tayo ng ganyan? Parang gusto ko yung red velvet na yan Saan kayo makakabili niyan? Lalagay ko dito sa likod ko. Di ba? Para pagka nagsasalita tayo, parang pupunta tayo ng Cambodia, di ba? Philippine government in our higher education Makabili nga ng institutions, red velvet ng ganyan. specifically Ganda ng in the background na field of science and technology. Yan. The Philippines has been a resolute partner of Cambodia in addressing both traditional and non-traditional security challenges confronting our region, such as transnational crimes. As the Philippines prepares to take the helm of ASEAN in 2026, my visit will reinforce the importance of ASEAN centrality and our commitment to build a progressive and inclusive region. I look forward to all of these very productive meetings that we have scheduled, and I am sure that we will find many, many ways that will be that we can develop to be beneficial to both our countries, Cambodia and the Philippines. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayun, yun ang speech nitong ating presidenteng Nagba. Nakanantaw ko Ay, wala ka bang iiwan na instruction para bukas House of Representative, Brad? Anong balitaan mo na kami? Sino ba? Sino ba ilalagay mo dyan? Si Toby Chanko ba? Ako gusto ko si Toby Chanko, real talk ha. Walang biro. Kung magpapalitan din lang naman ng speaker dyan, si Toby Chanko nalagay natin. Bakit? Hindi dahil sa kung ano pa mang kadahilanan. Kasi para talagang magkaalaman na, di ba? Kung ano nga ba nangyari sa nakalipas na 3 taon sa budget, hindi lang 2025 ang curious tayo. 2023, 2024, hanggang 2025. Nakaramihan sa mga pera na yan, nasa bulsa na ng mga opisyal ng pamahalaan. Naku-curious ako. Gusto ko nang tanongin tong si Marcos Jr. Meron ba napunta? Ay, sa bagay, no? Kahit pala hindi mapunta sa bulsa mo, na-enjoy mo naman. Kagaya niyan, di ba? Pupunta ka ng Cambodia, kanino gastos yan? Sa amin, sa sambayan ng Pilipino. Ano gagawin mo doon? Papasyal lang. State visit. Huwag kang punta kung saan-saan. Dami natin problema sa Pilipinas. Walang yaka. Ikaw talaga. Ito, si Vince Dizon. Pampagood vibes muna, ha? Vince Dizon. Yung mga pampagamot nyo sa high blood, inumin nyo na. Vince Dizon. Yung question lang ng arbitrariness, Benson na, well, ultimately, parang, kung saan na lang gusto na lang ilagay. Well, clearly, based sa nakita ko, at based na rin sa observations ng iba, medyo walang sistema, no, ng pagpa-prioritize at pag-allocate. No? Parang arbitrary, kahit na sinasabing may formula na ganito, unang-una, hindi ko masyadong maintindihan yung formula, medyo komplikado. Kaya, ang nangyayari, may mga distrito, may mga area na mas kaunti, kahit na malaki ang kanilang populasyon o malaki ang kanilang land area, mas kakaunti ang nakukuha nila. So, ang problema kasi, kapag arbitrary at walang guideline, nandyan papasok yung subjectivity, no, yung discretion. Hindi naman natin sinasabing wala dapat na ganon, pero dapat yung tingin ko, minimal lang. Kailangan talaga kung ang isang region, no, isang probinsya o isang distrito, nangangailangan ng mas maraming kalye, nangangailangan ng flood control dahil siya ay flood prone, dapat mas marami dun sa area na yon. So, ano lang naman yan, common sense lang Pero dito sa nakikita natin, parang hindi ganun ang nangyayari. Kaya nga, very welcome po ito na development, yung unang-una yung direktiba ng ating Pangulo na i-review, repasuhin natin, at ngayon yung order sa atin ng Kongreso dahil sila na ngayon ang in charge sa budget, in-orderan tayo ngayon ng Kongreso na revisit, revise, at kung kinakailangan, baguhin, bawasan ang budget ng DPWH. Flood zones, meaning scientifically based. So, kagaya yan, no? Flood control. Ang sinasabi ng ating mga kongresista at nakita din natin as my own personal observation sa few days ko dito sa DPWH, parang walang pagpaplano
sa kung saan dapat ginagagay ang mga flood control projects. Okay, totoo na halimbawa ang Bulacan, yan, flood prone yan. Dapat talaga yan, may flood control. Ang problema naman sa Bulacan, at nakikita din natin sa ibang lugar tulad ng Mindoro, hindi tama ang pag-implement ng mga proyekto. Maraming ang budget, maraming ang project, pero yung implementation ng mga project, either guni-guni or substandard. Pero meron namang mga area, halimbawa yung kanina kausap ko po, yung mga taga Maguindanao, na alam naman natin, a heavily flood prone area in Mindanao, dahil yan, nasa Central Mindanao, yung tubig dyan lahat bumabagsak, napakaliit naman ng budget. No? So, kailangan talaga ayusin ito ng mabuti. So you're okay with the proposal na pag wala yan sa NOAA, hindi yan flood control, hindi yan flood... Okay po ako doon. No, maganda po yung suggestion ni Chair Mika Swansing ng ating Committee on Appropriations. Kasi yon base sa science eh. No? At yung science credible. No? Hindi yan hindi yan hula-hula. No, ang Project NOAA, napakarespetado niyan, galing yan sa UP. Kaibigan ko si Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA at alam talaga nila kung ano ang mga areas na flood prone. May mga red zones, yellow zones. Ngayon, ang sinasabi ng ating Kongreso, papayagan lang natin ang flood control for 2026 para sa mga red zone. At yan ay welcome yan na suggestion. That's your direction. At isa sa mga pag-iisipan natin yan habang riniripaso natin itong budget ng DPWH. Makakalbo yung mga district budgets. Marami namang nung nakaraan. Kakayangan doon, marami naman nung nakaraan na nakaraan na mga project na ongoing pa eh. In fact, merong mga nakita na tayo na either ghost o unfinished o substandard. Unang-una, kailangan ayusin yon. Di ba? Para sa akin, yun ang first order of priority. Lahat ng nakita nating ghost, lahat ng nakita nating mga substandard at incomplete, kailangan yon tapusin, ayusin. So for 2026, para sa akin, yun dapat ang mas priority. Yan. Yun daw mga dapat daw priority. hindi nasama yung sinabi niya na ito daw si Bunuan hindi na maiimbestigahan. Pambira. Sa susunod na video ho natin papasadaan. Rekta na ho muna tayo dito kay Sir Edna. Interview niya dito kay pangalan nitong Ali na to. Game. Good morning and thank you for inviting me. Well, ma'am, let me start off with this. This big debate over whether or not to send the NEP of 2026 back to the DBM. Your stand on this? Well, it was the consensus of all the party leaders to request the Speaker to send back the National Expenditure Program for 2026 back to the DBM. Not for anything else, pero yun ang kinabuisit ng mga taga-Malacanang. Gusto nyong palitawin, real talk gusto nilang palitawin na may problema talaga, Malacanang, yung pinanggalingan ng NEP. Gusto nilang palitawin sa mga nakalipas na budget, 2023, 2024, 2025, ang may problema, ang Malacanang, hindi sila. Ano yan paghuhugas kamay, narrative setting ang tawag dyan. Kumbaga, tingnan nyo na, kaya itong budget na to, ibabalik na namin dahil nga doon sa nakalipas na 3 pondo, ganito rin ang nangyari. Siyempre, masisisi na naman kami na naman na may kasalanan, balik na lang namin sa Malacanang. Ganun kasi gusto nilang mangyari. Pero bottom line dito, magkakasapakat kayo, madam. Wala akong malinis sa inyo, magpare-pares lang naman ho kayo. narinig naman natin ang direktiba ng Pangulo during his SONA that every peso spent should be targeted on the needs of every Juan and Maria in our country. Subalit, nung nakikita na nga yung 2026 NEP, akala namin nung una, kasi yun yung mga alegasyon na yung small committee, yung BICAM, dun lamang yung may problema. But apparently, the problem is systemic. So we want to know where are these items para pagdating sa Kongreso, mas mabilis ang trabaho. We don't want to be remiss of our duty that we will pass the General Appropriations Act, but there are hidden items that we failed to dig out and amend.
I understand po, and that's actually good that you're being more alert with regard to the budget proposal from Malacanang. Pero I suppose this is not the first time that this problem has cropped up or that this problem has been there. It's just that ngayon lang ata nabigyan ng pansin ng Kongreso na yung mismong NEP na binibigay ng Malacanang o ng at least ng executive, kung hindi butas-butas, doble-doble. I mean, what also accounts for that? Bakit po ngayon lamang ang Kongreso talaga nagmamatsag doon sa NEP? I mean, I don't think it's the first time. Just to be clear, no, we are not targeting Malacanang. We are returning it back to DBM. Pagka binalik nyo sa DBM yan, automatic na yun. Kayo naman, oo. Yan ang kinabuhisit sa inyo ni Lucas Bersamin eh. Alam nyo namang attack dog yun ni Marcos Jr. Wala ka ng pahihintulutan niyang masaktan nyo ang administrasyon, di ba? Kung pasaan ng bola to, mas gugustuhin ng Malacanang na kayo ang malaglag kaysa sa kanila. Kayo pinipilit nito si Janet Garin na hindi, ganito yan. No, babalik namin, dami na no, parang 2025 lang to di ba? O ngayon, nasa paglalaro nila na to, pagka nagpasahan tong dalawa na to, walang nangyari sa budget. Ano alam nyo na mangyayari? Reenactment tayo. I-re-enact natin tong buwisit na 2025 budget na to na kung saan napakaraming problema. Yan din naman ang gusto nila eh. Magsisiyan sila, walang mapapanagot kung sino talaga may kasalanan. Bandang huli, gagamitin rin natin tong 2025 budget. Di win-win pa rin sila. Lahat ng insertion ay nandito sa 2025 budget. Kaya naman, para sa Korte Suprema, isolusyonan nyo na, maglabas na kayo ng desisyon. Pag-uralan na natin, mag-oral argument na tayo dyan sa petition nitong si Kong Ungab at nitong si Atty. Vic Rodriguez na ideklarang unconstitutional yaang 2025 budget na yan. Yun lang naman ho mga kababayan. DBM, because all the budget calls and all the technical briefings happen within the Department of Budget and Management. And historical data would actually tell them or point to them unless merong tao dun sa loob, sa baba na nakakaalam, historical data will tell them that there are actually what we call silingit na hindi naman kailangan sa baba and ended up in the National Expenditure Program. Why did Congress just look at it now? Initially, we didn't know that it was there. We saw it. Minsan meron kang mga hinala, pero parang hindi to. Because reforms were, let's focus on DPWH. But I'm not sure kasi if it's the only agency. Our dilemma is that some members and even the chairman of the Committee on Appropriations is slowly telling us na, oops, may mga nakikita siya sa mga ibang departamento. We are not yet sure. Pero merong parang flags. And initially, wala kang mali siya because reforms, let's say in DPWH, was already done by Secretary Babe Singson. Maraming pinagbawal, meron ng mga master plan, and now when we went back, kasi usually yung ibang mga congressman, not all, but most of the congressmen, you will look at the area of your responsibility, hindi mo na nakikita yung pangkabuhan minsan. And sa dami ng mga ahensya, aakyat yan ng Senado. Ngayon, ganun din ang ginagawa ng Senado, nakikita ito. We were of the belief that all of these ghost projects, substandard projects, were congressional or Senate insertions. Unfortunately, when the investigation happened, Secretary Bonoan admitted that these ghost projects were all in the NEP. They were agency initiative. Ibig sabihin, nanggaling pinasingit ito ng isang ahensya. Whether it is DBM, whether it is DPWH, we do not know. Okay. Parang ano yan if I may may bahay, ninakawan yung isang bahay. After 1 year, ninakawan ulit yung isang bahay. After another year, ninakawan ulit yung bahay. Ang tanong, sino ba ang nagbubukas ng pinto? Because we need to solve this problem. Sino nagbubukas ng pinto? Yung yung mga taga House of Representatives. Diba? Kasi kayo last touch eh. Pagpalagay na natin maraming singit. Diba? Kasi ganyan naman ho yan mga kababayan. Kumbaga sa laro niyan, yung last touch ng bola, siya may kasalanan. Pagka sa basketball yan, kunyari pinasa sa'yo, nahawakan mo tapos lumabas ang bola. Punta sa kabilang yan. Kayo may kasalanan dyan. So, mananalo dyan yung kabilang kalaban. Ngayon, yung budget, kayong nag-usap-usap kayo dyan sa House of Representatives at Senado,
binigay yung sa Malacanang. Sino huling may hawak ng bola? Kayo. Sino may kasalanan? Hindi naman sila, kayo pa din. Kasi nakita nyo na pala, dami singit-singit. Bakit nyo pinahintulutan? Kasi gusto nyo din. Yun Problem yun. once and for all. Reforms tayo that were dito eh. initiated before, overturned by maybe the previous administration, but we have to validate that. Yan yung mga bagay-bagay na dapat talagang tuldukan at ayusin. Okay, ma'am, of course, the DPWH is under the microscope. The district engineers are also under the microscope, but also Congress is under the microscope. All these reports of legislators also doubling as contractors or belonging to families that own construction businesses. Of course, the qualifier is that it's not necessarily a bad thing. I mean, if that's your family, that's your family. It's only a question of whether or not you should inhibit in the event that there is a conflict of interest. Your thoughts on that po? Kasi, for example, the Philippine Star listed 5 members of Congress who are linked to construction companies because of their families, who are also vice chairman of the Infracom. I was talking to Congressman Ridon about this earlier, and ang sabi, for example, ni Congressman Ridon is, we will have to trust the undertaking that they will sign. Yung napagkasunod pong undertaking na kung may conflict of interest, kung may financial or pecuniary interest ang mga members ng Infracom. But I was wondering about your thoughts here. How do we decide or determine who has a conflict of interest to begin with? Well, that is something that is a work in progress. But what we are seeing as a bigger problem is the fact that may mga nangyayari sa loob, no? Even before it reaches Congress, okay, the participation of some congressman is something that Yeah. should be looked into. Yeah. We are not Ako. saying that they will be exempt from the investigation. That's why I O ipatawag natin si Saldico. Kung palang hindi sila ma-exempt, ikaw nga pinakaunang kumontra eh. Diba? Ang aangas nyo magsalita ng ganyan, pero pagka pinatawag naman, bakag naman yung mga buntot nyo. Wag ganon, madam. Lokohan was na naman tayo correcting eh. Congressman Toby Chanco. Kasi wag niyang lahatin. Kami sang-ayon kaming panagutin ang mga kongresistang kung meron man or kung totoo yung alegasyon. But our bigger problem lies on the fact na sino ang tagabukas ng pinto? Sino yung mga nagsisingit? Kasi we are also hearing it from the grounds na yung iba walang magawa. You need projects for your areas. The governors, the mayors, may mga kailangan sila. And then merong mga, sabihin na natin, nag-aalok. Merong maraming mga ahente along the line. The repercussion of this is that you will have substandard projects. Kasi sa dami parang bigas yan eh. Naging mahal ang bawat kilo ng bigas. Kasi from the import price or from the production price from the farmers, may mga wholesalers na naka-monopolize. At doon ka lang pwedeng bumili. Sila lang pwedeng bumili. Lahat ng retailers, lahat ng public markets, you have no choice but to get it from there. Pero po, the criticism also is na, at least yung allegations, some legislators supposedly are also in touch with the DPWH at the local level to get them to push certain projects. So it That goes will both be ways. looked into. Dapat tingnan din talaga yan. Pero may nakikita tayong mas malaki. Let's say, the substandard projects, these are agency initiatives. Ibig sabihin, yung pagpasok, yung paglista, either nangyari sa central office ng DPWH or merong mga gumagapang dyan sa mga encoders ng DPWH or DBM. We are not accusing anybody. That's why we need to look at the whole gamut of the system. We need to know where. We need to cure this. Kasi ang nangyayari, symptomatic, sintomas lang ang ginagamot. Ito dapat Alam mo, anong gamot, madam? Yung mga kagaya mong congressman, dapat